So pag-usapan natin itong ganun pa rin, yung ating topic patungkol dito sa respeto daw. Sabi ng mga bangag, at yun na nga, nangihingi ng respeto, pamilya ng mga Marco, ni Amy, pamilya ng mga bangag, yung mga bangag na kumakampi dito sa kay Marcos Jr. At mabuti-buti na lang ito si Cynthia Villar, nagsalita rin na masyado naman ninyang pinrosecute si VP Sara Duterte, kaya nagsalita daw na ganon-ganon si Inday Sara. Well, we all know that, pero gusto ko lang basahin, okay? Dahil kagabi, hindi ko ito nabasa right? Itong mga patotsyada nitong mga like yung anak ni Amy Marcos na si Matthew, di ba? Sabi ko kagabi, i-audit kaya natin ang Kapitolyo ng ng Ilocos Norte. Di ba? Tignan natin kung ilan ang mga nanakaw, ilan ang mga nawala. Kasi pag sinabi mo kasing ganito mga kababayan, ang problema kasi sa mga kadyutahan ng mga kawatan na ito, lahat sila kawatan. Di ba? Meron bang, sabi ko nga sa'yo, tanggalan mo ng budget yan, pasweldo lang ang mga politiko, let's say kahit 200,000 ang isweldo mo dyan per month, kahit 300,000, hindi yan sila magtsatsaga dyan kung wala silang nakaw. Hindi magtsatsaga ang majority ng mga ngayon kung hindi sila magnanakaw, di ba? Ngayon, let's talk about okay, ito yung pinagnangata niya. Isa-isahin lang natin to. Alright, isa-isahin lang natin to para may kumbaga, iyan na natin, isalansanin natin. Okay? Unang-una, ito nag-knock-knock na naman itong si Abalos na ang sabi niya, dapat daw ay magbigay tayo ng respeto. Maaaring may mga hindi tayo pinagkakasunduan, hindi pagkakunawaan, pero sana ay respetuhin natin ang buhay man o patay. Alam mo Abalos, ulit-ulit ko sabihin, the fact na kayo ay kinakampihan ninyo ang mga demonyo, mga kawatan, o part kayo ng mafia na gobyernong ito, kayo ay what? Kayo ay walang respeto. Alam mo, hindi ito usaping Sara Duterte at Pangulo Duterte o mga Duterte. Ito ay usapin ng mga Pilipino na hindi nyo narespeto, na pinagnakawan nyo. Number one, ginagago nyo sila. Mahirap na nga ang buhay nila, ginagamit nyo pera ng bayan, pera nila, para sa ayuda, para magmakaawa sila, para magmukhang miserable ang buhay nila, pipila sila dyan sa kakarampot na ayuda, papalabasin nyo, binigyan nyo ng 10,000, pero nakakarating 500 na lang o 1,000 na lang, paghati-hatian pa ng mga tiwaling, mga barangay captain at mga kagawad. Dapat isalang-alang ninyo yung mga palangga. Sabi ko sa'yo, everyday, 2 years na ako nagngangal dito. Pagre-respeto ba ito? Kasi if you talk about respect, lahat ng aspeto titigman mo. Nerespeto nyo ba na magkaroon ng tamang pamumuhay ang mga Pilipino? Tamang daan, tamang mga bridges, mga road na dapat pinapatayo para sila ay magkaroon ng access sa kanilang pagpasok sa eskwelahan, pagninegosyo, pagpasok sa trabaho. Pero ang ginagawa nyo, nerespeto nyo ba ang mga matitinong kalsada na binubungkal nyo mga buwaka ng genemis nyo? Visit kayo, ang aga-aga dyan sa Pilipinas, ginagalit nyo na naman ako. Ikaw, Abalos, nerespeto mo ba ang sarili mo habang ngumingiwi ka? Bakit ka ngumingiwi? Magpaliwanag ka sa korte. Bakit ka ngumingiwi? Binabastos mo kami. Diretso kami nakipag-usap. Ngumingiwi ba ako habang nag-uusap ako ganyan? Bakit nakakaibangat nyo ginagamit ang pera ng bayan sa pag-aayuda para lalong pahirapan ang taong bayan? At bakit kayo nagpapa-concert dyan sa Malacanang, humihigop pa kayo, sumisingot pa kayo, ngumingiwi kayo? Pagre-respeto ba yan sa taong bayan? Forget about Inday Sara. Because this is not about Inday Sara at all. This is about the Filipino people na hindi nyo na-respeto. Ikaw, Abalos, na-respeto mo ba ang KOJC? Nang niyurakan ninyo ang karapatan nila nung nilusob ninyo, pinagtitirgas ninyo doon, pinagsasakpan nyo mga jutang genimis ninyo? Nerespeto nyo ba ang karapatan ng mga kinidnap now na wala man lang aksyon ang PNP, DILG, lahat kayo? Pero etong aking palanggang Amerikano
na si Elliot Eastman, okay, na dinukot dyan sa Zamboanga del Norte. Ayan, nandyan talagang ang atensyon. At sabi ko nga, tama lang yan. And it's unfair. Dali lang. Right. At it's unfair. Wala kayong respeto habang kayo ay nagnanakaw araw-araw, lumalamon kayo, hindi lang ng lakbi at ng tukbo dyan sa inyong mga extracurricular. Lahat kayong mga salot sa lipunan. Pagre-respeto ba yan sa mga asawa ninyo habang kayo nag-o-orgy at bangag na bangag? Ano? Respeto? Tama ba yan? Habang binabastos nyo, binabalahuran nyo mamamayang Pilipino, mag-iimbita kayo dito ng mga doran-doran sa Pilipinas para lapastanganin ang pera ng bayan. Respeto ba yan? Again, balikan ko bago tayo naputol, yung nawawalang mga bata na nakidnap, diba? Dahil si Lisa ang promotor ng kidnapping sa Pilipinas. Okay, sa Turkey. Alright? Nagbigyan nyo ba ng atensyon? Bakit hindi nyo gawin yung mga batalyon na lumusob doon sa Davao, sa QJC para hanapin ang isang Kibuloy? Bakit hindi nyo gawin, mag-deploy kayo ng bata-batalyon para hanapin yung mga nangidnap dito sa mga inosenteng mga mamamayang Pilipino? Kita mo, ang akong palanggang Amerikano nandyan ang FBI. Pero Pino ang dinukot, wala kayong pakialam sa buhay nila. Yan ba ang karespeto? Uisit kayo. Ay palangga, Cathy B, you're here. I miss you. Alright. Wala na, bagsak na talaga ang turismo sa Pilipinas, sabi ni Rhea Talia. Exactly. Yan ay, sinabi ko na yung kagabi, magkakaroon ng impact yan dahil sa mga impacto ninyong mga bangag. You know, ang matakot ang mga turista. So ngayon, sabihin ninyo, pagbigay ng respeto, ano pa sinasabi? Tignan natin si Patio. Ayan, yung si Abalos. Ang sabi ni, ang pangalan ito? Ni Mateo. Patio. Si Patio. Alright. By the way, ang sabi niya? Okay. Yun nga, sabi niya nga kagabi, nabasa ko yata ito, Kakailian Eklabush, nalulungkot siya. Nalulungkot siya sa ginawa ni, sabi niya, I was shocked to hear that Senator Amy was included, as Senator Amy has been a loyal friend and supporter to Sara for many years. Para bagang sabi niya, nalulungkot sila kasi napaka-loyal naman ni Senator Amy sa kanya at for so many years naging mabuti. Ito mga julul na to, hindi nag-iisip. Really? Naging loyal din sa inyo ang mga Duterte at naging loyal sila sa Pilipino. Ang sabi ni Duterte noon, Matthew, kung natatong hindi mo, ipaalala ko sa'yo, ang sabi ni Duterte, Pangulong Duterte, na tama na yung kaguluhan ng dilawan at saka pulahan ng mga katulad ninyo. Para magkaroon ng tunay na unity, ipalibing na yung lolo mo. Pinalibing na yung lolo mo, di ba? Para matapos na yung hidwaan sa kabila ng mga patutsyada ng mga kakampi nyo na ngayong dilawan. Naging mabuti sa inyo, hindi kayo naging mabuti sa mga Duterte at sa mga Pilipino. You stop this crap. Namit ko yan eh. You know, in fairness naman dyan, you know, parang wala naman yung sinasabi, ay, Marlica, oy, Kakailian. Ganun lang naman yan. Pero dahil nag-statement ka, babodyakin kita. Tama ka. I know, hindi ka tama. Na naging loyal friend at supporter kayo ng nanay mo. Kung loyal ka, si Amy, nanay mo, kay Inday Sara, actually hindi niya kailangan maging loyal kay Inday Sara, maging loyal lang siya sa Pilipino. Alam ng nanay mo, alam ng nanay mo, alam ng tatay mo, alam ninyong lahat na adictos benedictos ang pamilya ni Bangag. Ikaw ba nag-adictos ka pa parang? Kasi parang normal sa'yo yung ano eh, pananalita ng hello, Kakailian, how are you? I don't know, wala akong report na nakarating sa akin. Pero, the fact na binudol, okay? The fact na binudol nyo ang taong bayan dahil sa pagkubli
pagtago, pag-conceal, pag-cover sa uncle mong bangag. Ito na, inutod ko na yung julo niya kagabi. Nautod na yung ulo niya. Ayan. Dahil sa pag-cover up ninyo, kayo ang bastos. Kayo ang walang respeto sa taong bayan. Dahil nagpapanggap kayo na kayo ay very British, pero pala very pulboronic. F that crap. Diba? Ngayon, ano sabi niya? In my few interactions with VP Sara, she is always friendly and professional. Kasi ini-headline ng mga pangag na media eh. It is very disheartening to see her making things personal. As many say, this is just politics. Wow! Ngayon, si Inday pa ngayon ang nagpersonal. Ang pag-atake ni Lisa Tanas, yung addictos mong kidnapper-in-law. Yan. Tanga ka ba? Matthew, bulag-bulagang ka. 10 ng pamilya mo, hindi mo alam na si Lisa ay pusher, addictus, benedictus. Diyan pa lang eh. Sinungaling kayong lahat. Pinagtatakpan nyo. Kawawa naman yung mga Ilocano. Oy, mga kakailian ko. Naimbag nga aldaw. Pinagluloko nyo taong bayan. Nasasaktan kayo. Naging loyal naman yung Marcos. Really? Nauto nyo nga yung taong bayan? Nang sabi nyo, mag-unite tayo, kasama na kami, nabudol kami, mag-unite tayo, tapusin ang hidwaan ng Dilawan at ng Pulahan dahil nag-aaway kayo, mga nayupa kayo, pare-pareho lang pala kayong mga magnanakaw. Tignan mo si Dilima, umul-umul sang boto. Si Dayan. O, ngayon, kakampi nyo na. Nagkakalamo sa sang umul-umul sang juto ni Dayan. Gamual-mual gid ang linti niya. Tapos siling niya si Inday ko no bastos. Abay ka linti, sino ang bastos? Gamual-mual sa gapabusog-busog gid sa sang kaperasong karne ni Dayan. Tapos sasabihin si Inday wala sa tamang katinuan. Ay, ambot sa imo Dilima. Imagine mo, unhinged daw yung jutak ni Inday. Ay, tanongin na, kata yung gaumul-umul kasang gaumul-umul kasang saging. Wawa ka naman Dilima, ambot sa imo. Gaumo gaparagumo gid bala sa day. Ara ka na day, gaumul-umul gid ba sa sang boto? Bala day ka paramik nami sa sang boto sang iban nga may boto. Buboto na pala ako mamaya. Pinadalan ako ng boto dito. Ayan. Okay. Ayan, pinadalan na ako ng boto ko. Buboto na ako. Ayan, election date. Oh, November 5. Ayan, napinadala na ako. Umul-umul sa boto ko. Ano? Kadi po, tarka aga-aga. Puro pag-umul sa boto. Gina-istoryahan natin mga linti. Abi ni mga linti. Gamual-mual. Sa baladay. Malu, Fernandez. Pero mo, bastos daw si Inday. Sino ang bastos? Yung nakikipaglaban sa katotohanan o yung naga-umul-umul sa boto? At ang gamamasang kipay ng may kipay. Ay, nako. Nakakatawa naman ito. Ayop na ito. Anyway, meron pa siya sabi niya, I am reminded of MLK Jr. quote, darkness cannot drive out darkness. Kayo ang darkness. Kayo ang kadiliman. Binigyan na kayo ng tsansa. Pinalibing na nga si Senior. For 30 years, ayaw ipalibing ng mga kakalahi ng mga Dilawan. Pare-pareho kayo. Nag-aumul-umul sa buto. Hanggang dila sang ipailabom ng may ipailabom. Oh. Ano darkness? Cannot drive out darkness? Really? Kayo ang darkness? The fact na ang pamilya ninyo ay niloloko ang taong bayan na adikto si Marcos Jr., authenticated bangag, kayo ang kadiliman. Ang kadiliman ay hindi masusolusyonan ng panibagong kadiliman dahil totoo yan, dahil kayo ang tunay na kadiliman. Kayo mismo magpapamilya, nag-aaway-away kayo dyan. O bakit si Amy hindi makaporma ngayon? Pero hindi pa rin niya masabi na ang kanyang kapatid ay isang addictus benedictus. Hindi pa rin masabi ang katotohanan ng kasinungalingan doon sa pelikula na kesyo na nung nalala niya ang pelikula na Made in Malacanang, ito si Palangga Darrell Yap
Mali yung binigay na script sa'yo ni Amy. Gusto mo? Sabihin ko sa'yo, Palangga. Mali yung script. Ato, I'll tell you something. Yung script, Matthew, kasi wala ka pa nun, bata ka pa. Ngayon ako, alam ko. Yung script dun sa Made in Malacanang, na ang si Amy na doon, mga pamilya na papaligiran, kapamilya nyo, hindi totoo na nanodoon kayo na nakapaligid doon namatay si Apo Marcos Sr. Mali yung script, Daryl. Message mo, pabigay ko sa ito tong script. Dahil wala si Bangag doon. Dahil si Marcos Jr., bago namatay ang tatay niya, hinahanap pa siya dahil nag-a-addict pa. Kaya mali ang script. Paniwala naman kayo sa mga pelikula niyan. Siyempre, hindi naman lahat. Ang totoo lang doon yung sinabi ni Marcos Sr. na puro party si Bangag. That's true. Kunyeta. Hindi ko nang pinagsisihan, sinuportahan ko yan. Kahit pa paano. Alam mo, ilang beses ko napanood yun dahil sinuportahan ko si Daryl. Pelikula yun eh. Pelikulang Pilipino. Daryl makinig ka. Hindi totoo yung script na yun dong. Revise mo. Magawa tayo ng part 3. Wag na yung Made in Malacanang. Ang title na lang, gawin mo, Drag Me to Hell. Diba? Tapos, jujurnugin natin lahat ng kalaban. Anyway, mga Palangga, ito lang kasi, kayong mga Marcos Araneta Romualdez at lahat ng kumidila sa kipay ni Lisa para mabigyan ng pabor, mabigyan ng nakaw, lahat kayo may kalalagyan kayo. Pag kayo na jordog, na gurgur ni Inday Sara, dahil sabi ko nga, actually may tinawagan ako gabi. Sabi ko, Palangga, bigay mo na sa akin yung yung hila-hila ni Tambaluslos yung heavy luggage. Gumawa na kayo ng meme na ganyan. Na inihila ni Tambaluslos yung bribe money galing sa Universal, doon sa parent company ng Okada. Remember that? Oh, sabi ko Palangga, ibigay mo na nga sa akin. Sagot niya sa akin, parang nakainday na. Sabi niya, go na si Inday na mag-expose niya. Inday na. Sabi ni Amy, bakit namatay si Trajano? O yun na nga. O yan ang binabato sa kanya ng mga dilawan. Diba? Ang dami mga natsugi noon. Amy Santos. At si FEM Senior ang nag-decide na magaway, sabi ni Expert Scola. Ano pa alam mo Palangga? Nagkagrabe na ang Pinas. Ano ba yan? Diyos ko, mabuti pa dati si Tatay Digong ang presidente, naging proud tayo dahil maraming nagbago, sabi ni Eva Ruelo. Dilaw kasi si Lisa, kaya nagkaletsi-letsi lahat. That's true. Ngayon, mga Palangga, ang sinasabi nila na dapat may pinost si Cardema si Duterte Youth. Okay? Si Duterte Youth, si Ronald Gian, Carlo Cardema, di ba ninong niya si Bangag? Okay? Siya yung dating nakipag face to face kay Jim Lo Paredes. Naalala na si Jim Lo Paredes, gadiwal-diwal pa si Jim Paredes. Sabi Jim Paredes. Diba? Tapos si Lima, ini-imagine ko paano maglantak si Jim Lima ng ni Dayan. Siguro nabulunan pa ako. Nabubulunan siguro si Lima sa kalalantak ng sabay ni Dayan. Kunyetang buhay to. Linte. Gaumol-umol din si Lima. Tapos, sasabihin bastos na si Inday. My God! Basta pag-usapan na lang natin yung mga ginaumol-umol nila si Amy nagsalta bagay siya, hindi man magsasalta yan, baka buweltahan siya ng bongga-bongga. Sige, wag na natin. Ay, nako! Sino pa nag-umumos ang dyan, ng mga bodera, wala? Ang mga linti, abi mo. Mga hindi po na, siguro sa dami-dami, gita yan. Imagine mo, mapabili ng ulam dun sa mga bata, mga anak ni Dayan. Yung pala, inuulam niya si Dayan. Ay, nako, Dilima, ewan ko sa'yo. Nabigyan na kita ng isang uppercut kagahapon. Ay, no, sabi ni Cotton Pin, I don't believe na malaki yung kay Dayan. Oo nga, no? Pero sila kahit ano nila. Baka ganito lang. Baka ganito lang yung kay
Baka hindi nga talaga nag-umol-umol siya. Baka parang kumain lang siya ng parang nanot, parang toothpick lang, ano? Parang baka ganito lang. Di ba dapat talagang dapat sa kanya siguro ganyan na siya. Ay, jutay, kalinti, may kulugong. Anyway, ay, ambot, bagman, how are you? Jonel, dako daw ba? Sabi ni John Suarez. Ay, dapat, ang kay Jonel, dako. Yung kay Dayan, gamay, bite size daw. Ay, ewan ko ba't ito pinag-uusapan natin aga-aga. But anyway, punta natin si Cardema. Sabi ni Cardema, Duterte ang nagpalibing kay Ferdinand Marcos Sr. Duterte Youth ang humarap sa libo-libong anti-Marcos na kabataan na Pilipino sa EDSA. Totoo yun. Nasubaybayan natin to sila Duterte Youth. Duterte's Defense Secretary ang kinasuhan. Duterte's General ang nag-secure at nagbuhat sa bangkay sa libingan ng mga bayani. Imagine mo, lahat kami tinanggal ni Marcos, sabi ni Cardema. Thank you, Ninong. O, di ba tinanggal siya? Nakita niyo kung gaano ka demon si Bangag Jr.? Alright? Sabi pa ni Cardema, sa more than 30 years na nakatambay yung bangkay, wala man lang Pangulo ng Pilipinas ang nakapaglibing kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Takot sa opinyon at galit ng maraming Pilipino. Tanging isa lang ang nanindigan at gumawa ng paraan para mapalibing ang dating Pangulong Marcos. Walang pakialam at opinyon at galit ng maraming Pilipino at galit ng maraming Pilipino. May tapang at political capital na tulungan kayo. Exactly. Kasi ang mga politiko noon, takot na ipalibing si Bangag, baka mag-backfire yung mga galit ng taong bayan sa kanila at masira yung kanilang political career. And it's true, only Duterte, walang pakialam si Duterte noon na magkaletse-letse, magalit sa kanya yung mga dilawan. Diba? Dahil mas nanaigang, mas maraming naniwala sa kanya. And now, anong sabi na, diba? Ganyan si Dilima. Yang si Lolo, si Lolo Parede. Diba? Galit na galit na pinalibing ni Duterte. Dahil gusto nga ni Pangulo Duterte, wakasan, tuldukan na ang kaletsehan ng dilawan at ulahan. At ngayon, napatunayan nyo sa history ng Pilipinas na pare-pareho silang mga sindikato. Pareho silang mafia. Duterte lamang ang tumayo para sa Pilipino. Dahil kung tumayo yung mga dilawan na yan, dapat kasama kung totoong pinaglalaban nila, na diktador si Marcos, na dapat hukayin yan si Marcos, dapat kaalyado sila ng Pilipino. Pero ngayon, mga palangga kong mga dilawan, diba? Sigaw kayo ng sigaw, sama kayo ng sama sa rally, sunod-sunod kayo sa kipay ni Dilima at ni Lolo, diba? At kung sino pa, ni Tiberos, tignan mo ngayon, magkakampi na ang dilawan at pulangan. Ibig sabihin, pare-pareho lang silang salot sa lipunan. Ang mga Duterte, alam nyo, lawakan yung pangunawa ninyo. Yung mga bintang nila, tungkol sa kay Inday, yung confidential ek-ek na ipaliwanag na yan. Lawakan yung utak ninyo, ha? Bago na bukpo namon. Malinti ka mo. Bago to kwaon Inday, yung mga jolo ninyo. Ulitin ko. Si PRRD, kung yan ay isip diktador at isip gahaman, hindi na yan umalis sa pwesto. At kung yung pamilya niyan ay Duterte ay syndicated o coordinated na mafia, hindi dapat yan nagpartner si Sara kay Bangag in the first place. Kaso merong sariling paninindigan si Sara na sabi niya nga, I don't take BS kahit kanino man, kahit sa tatay niya. Kasi may sarili siyang paninindigan. Now, kung ang Duterte ay gahaman o gusto nilang manatili, dapat nagpresidente na yan si Inday. At dapat si Duterte, dahil sa kapangyarihan niya, siya na ang nangdaya sa eleksyon. Pero sino ang nandaya? Si Lisa Tanas, si Bangag, at lahat, si Ivan Uy, andyan, at mga kasabwat ni Lisa Tanas. Kung gusto ni Duterte na kamkamin ang pera ninyo, lalo na kayo mga kapulisan, hindi na dapat dinoble ang sweldo ninyo. Dapat yung perang yun, kinuha na ni Duterte, dineknok niya na katulad mga kapulisan,
Oh, ano sabi? Gidani, Dilawan, San Marcos, mga puppet. Okay. Good morning, Palangga. Nakakalungkot ang isipin, yung ating VP at Presidente hindi nagkasunod dahil sa daming ganit at kawatan sa ating bansa. Diyos mio, sabi ni Noah. Huwag ka malungkot, Palangga. Dapat di kayo nalulungkot. Dapat kayo lumaban. Lumaban sa inyong karapatan. Tama lang yan na nakita natin kung gaano kademonyo ang Dilawan at saka Pulaan ng mga politiko. Yung mga supporter ni Kaya Sally. You know that? Ask yourself. Nag-away-away tayo dati. Inaway niyo ako. Kayo lang naman ang away sa akin. Diba? Galit na galit kayo dahil binuboldjack ko si Lenny, si Dilima, si Kiko, lahat sila. Dahil diba? Nag-boldjack nila si Marcos Bangag eh. Dahil Marcos Bangag ako eh. Sinuportahan ko. Ngayon iniwan na kayo na saan ay nakipaglaban sa inyo. Kaya dapat itapon nyo na silang lahat. Kayong mga Dilawan na supporter, na galit sa amin noon, na sumusuporta kay Marcos, na sumusuporta kami kay Diktador, kay Kawatan, gano'n. Dapat magkakampi na tayo. Alam mo kung bakit? Dahil ang pinaglalaban natin, yung mga Pilipino. You forget about Sara, you forget about don't forget about the Bangag. Kasi sila ang nag-umpisa lahat yan. Kayo mismo makakasagot niyan. Ngayon, broad daylight, ang mga hitad na mga artista nakataas pa yung kanilang mga billboard para suportahan ang gambling. Sugal. Diyan masisira, mapiperwisyo ang buhay ninyo. Alam mo, kapag na-addict ka sa sugal at nagtalo ka at wala ka ng pera, I'm telling you, magnanakaw ka. Pag wala ka ng... excuse me. Ang unang gagawin ng mga kabataan o ngayon online, mga-scam o utang sa kaibigan. Ay, Palangga, kasi nagkasakit si ganito, si ganyan. Yung pala, isusugal lang. Pag wala nang maipautang, lahat ng gamit sa bahay, ano kaya maibibenta ko dito? Pag naubos siya na ibenta, wala na siyang makita, manguhold up, mangingidnap katulad ni Elisa. Yan ang nangyayari sa Pilipinas. Kasi sino nakikinabang dyan sa PAGCOR? Si Lisa Canas, si Bangag. Dahil nasa kanila ang regulatory. Ibig sabihin, nasa power ng presidente kung papayagan ang mga online gaming na yan. Di ba? Ang sabi niya, ang yabang niya, hanggang katapusan na lang ang Pogo, Jutang Ginemes. Pero patuloy pa rin ang Pogo operation nila. Diyan sa Cavite, kaya si Abalos, mga protector ng kanilang mga Pogo operation. Lahat sila, tuloy pa rin ang kanilang what pang gagago sa inyo. Alam niyo ba? Sino dito? Alam mo ako, nagugurgo yung connection niyo. Alam niyo ako, nagsusugal-sugal din ako pag pumunta ako sa, di ba? Pag sa cruise o pag saan. Pero may control naman. Hindi naman yung buong buhay mo isugal mo, di ba? Libangan lang. Pero sa atin, ang tataas ng billboard. Alam mo magkano yung bayad sa billboard na yan dyan? Sa Pilipinas, yung malaki, 500 to 1 million. Doon pa lang sa billboard, 500,000. O 1 million. Ilang billboard yung kinayo? Sinisira na buhay ninyo. Hindi ko nakita si Kaki live. Ayan. Sabi ni Yoyet, katulad ni Jinggoy doon, nagsusugal sa Las Vegas, saan kinukuha ang pagsugal? O di ba mayroon ako expose niyan? O, yan si Jinggoy. Meron yan dito, nangungiram siya ng baka ng cheque dito. Sa kanyang, kapatid. Alright, mag-people power na kayo, mga palangga, sabi ni M. Joy. Island Cove, nandoon ang Pogo, sabi ni Julio Casim. Yes, that's true. Ngayon, ano sinasabi nila nga, pinagpipiesta niya sila, pero maganda na nga din yung nangyari. Diba? Kaya ako sa iyo, Day, gorgorin mo na lahat yung mga yan. Paano kasama si Tamba sa sugal, sabi ni Kati Bikinag. O, diba? Kasama sa sugal, saan Palangga? Pag-usapan natin yan. Kasama sa sugal, sa bribery. Oh yeah, kasi kumikita sila nga sa pasugalan na yan. Hindi na ba kayo talaga naluoy sa inyo mga kaugalingon, mga Palangga? Nakakaawa talaga Pilipino, Grabe, no? Yung mga pasugalan, nilalapit na sa inyo.
Mga anak, may nakita ako dyan, may nag-post, may nag-send sa akin, mga bata, parang nagpupustahan. Sino ba nag-send sa akin? Si Ronti. May sinend sa akin. Parang ganito, oh. Okay lang, mas-send ko yung boto ko at maipanalo ko yung kandidato ko para magbago naman ang takbo ng buhay ng Jamaica sa mga ano. Okay. May nakita ako. Okay, ito, sulat ko. Red. Okay. 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 May nakita ako ganyan, no, mga bata. Nagpupustahan sila. Magtataya ka, may parang tatama yung tansyan dito, yung tansyan dito. Kapag sa green, okay, panalo ka na piso, kunyari, mga bata. Pag yellow, mananalo ka ng 5 piso, kunyari. Pagdating ng red, mananalo ka ng asin na pinagbabawal. Pag tumapat kay bangag, pasisingutin ka. Di ba? Yan na ngayon ang ginagawa ng mga bata, nagsusugal. At young age. Nung bata ako, ang laro lang natin, ang sugal lang natin, lastiko. You know, lastiko? Goma. Color game, ma'am. Parang casino. May ganito sa casino eh. Nung magtataya ka ng ganyan-ganyan, di ba? Pero ito ay, ano tawag dito? Basic pa o primitibo. Sa kalsada, lumalabas yung mga bata ito, nagsusugal na piso-piso. Pag tumama dito kay bangag, ang pusta, ipulburon, sisingutin mo. See? Isarain talaga buhay ninyo, Palangga. Hi, Margarita Paras. Thank you, Palangga, for watching. Color game ang tawag dyan. Yeah. Plano daw ni Bangag, nakasuhan si Inday. Paano yan, Palangga? Sinabi ba? Hindi ko niyo ako makasuhan, putang inang yan. Ako, kasuhan mo, Bangag. Sinasabi ko si Bangag ay authenticated pulburonic. Sinabi niya yan? O, di, magkaso kayo. Dangay na yun lang naman parakot yung mga inayupa kayo. Kaso nyo na lahat. Kailan niya sinabi? Di ba sinabi ko sa inyo nung nag-vlog tayo na hindi makakarating si Pangulong Duterte? Ngayon, ang gawin natin, ito. Ang gawin natin, abangan natin si Pangulong Duterte kung kailan a-attend sa Senado or sa Kongreso. Then lumabas kayo ng bahay. Speak up day. Mag-speak up day kayo. Magbitbit kayo ng flag. Tapos bitbit kayo ng banner ninyo. Sulat sa mga kamay ninyo. Okay? Sulat kayo. O. Pakasan. O, ganyan. Kung anong gusto niyo isulat. Ang mga bangag. O, ganyan. O, wakasan ang mga bangag. Tapos may flag. Or, Marcos Jr. Adictus Benedictus. Mga ganun ba? Puntaan niyo si Pangulong Duterte. Damayan niyo. Scatter, daming nalubog dyan, sabi ni Julio Casim. Talaga ba talamak na sa Pilipinas yan? Kawawa naman, ano? Tapos sabi niyo na respeto. Takay ng mga to. Respeto yung pangbabastos niyo dyan sa Huwad Committee. Yung pagkukontempt niyo kung sino lang ang gusto niyo i-contempt. Ang pagpapatakas niyo sa mga preso. Tapos the nerve na may nalalaman kayong respeto, yung pagdanakaw nyo, yung pagbibili ni Kimbo ng mga Hermes, di ba? Na hindi maipaliwanag na yaman, ang pagdila-dila ni Abante, na parang ano, you know, parang yabang nila ng mga Hermes, lahat ng mga designers, na hindi maipaliwanag kung saan nila ninakaw yung pera sa kaban ng bayan. Pagrespeto ba yan? Ang paglamon ninyo, lahat yan na nilalamon ninyo, alam nyo, sa inyo yung mga Palangga, kulang ang pagjanggal ng Julo, sabi ko nga sa inyo, sinasabi ni Inday, di ba, na jajanggalin ng Julo niya. Dapat nga, literal na lang talaga yan, di ba? Ginugurgur na naman ako, sabi ni Estevita, mga asong Julul. Diana Kindiagan, how are you, Palangga? Wakasara mga bangag. Grabe na to rin ang pastor, padila-dila pa, sabi ni Gidani. Exactly. Tignan mo ngayon, nakita niyo ba? Nakakalungkot ang sitwasyon ninyo. Imbis na ang pinag-uusapan sa Kongreso, sa Senado, na parang magyabang. Ang galing ng presidente natin. Umuwi na ang 100,000 OFW mula sa Saudi Arabia dahil nagkaroon ng proyekto, nagkaroon ng infrastruktura ang ating bangag
Marcos Jr. Kaya pinauwi niya na ang 100,000 na mga OFW mula sa iba't ibang sulok ng mundo para magsimula. Tinapatan ng gobyernong ito ang sweldo ng mga kasambahay na 20,000 kada buwan at mayroong 20,000 offer dito sa ganitong klaseng oportunidad sa infrastruktura na ito. Ano ginagawa dyan? Puro pagpapalaya ng preso. Puro idiin si Duterte, inubos na nila ang panahon, ang pera para awayin, sirain ang mga Duterte. Imbis pagkabalahan nila ang buhay ninyo. Kung paano kayo ayusin. Diba? Dapat doon, ayan, binitay na po natin ang mga nangitna. O, si Lisa Panas pa rin nabitay dahil siya yung promotor o pasimuno ng pangingitna. So yan yung mga magandang balita dapat na pinag-uusapan niya sa Kongreso Senado. Na okay, patawag natin si Kumar, si Lisa na huling-huli sa kamera na sinabi ni Picoy na kaya nilang manggurgor o magpa-aksidente, palabasin na aksidente o lasunin ang mga testigo o mga tao katulad ni Agent Morales. Pero ang mga hinayupak na Kongreso at Senado ayaw pag-usapan ang pinakapunot dulo. Diba? Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, ang alpha at omega, ang punot dulo ng problema ng bayan, ang puno at dulo. Ano ang puno? Ang mga bangag, ang mga kongresista, ang mga senador na mga tiwali na pinapayagan na manatili si Bangag Jr. na addictus benedictus. Ayan no, si Alindog ni Cathy. Channel 167. Samahan nyo ang EDSA Friday group sa EDSA Shrine Friday 5:30 p.m. Yes! Pumunta kayo dyan mga palangga. We will send food. Yung mga palangga ko nga pala na nagbibigay ng pagkain at tubig. Wait for my panibagong message. Ayan, yan. Sila Channel 167, sila Maui, sila Agent Morales at marami pang iba. Suportahan nyo yan kasi abangan natin si Pangulong Duterte kung kailan darating. Sabi ko nga kay Pangulong Duterte, I hope narinig niya ako, no? Pagpasok niya doon, gumawa siya ng eksena para wala nang tanong-tanong. Murahin niya lahat. Chutang sinena niyo, contempt agad. Di na doon na kayo, magsayawan tayo doon, mag-speak up day tayo, di ang saya-saya siguro. Pag napuno nyo na yung EDSA or kung saan man, yung mga bangag, majuang na yan, gurgur na yan. Right? Channel 167 o 5:30, EDSA Friday Group. Okay, go lang kayo dyan. Sabi ni Egg made you, wag na hukayin. Gawa na lang tayo ng libingan ng mga buhaya. Di ba sabi ko nga ako, bangin nga gusto ko ipagawa. Shoot ko silang lahat dyan. EDSA na tayo, sabi ni Eric Santos. Hi Mel, okay. Abante Mang Kanor, Kadiri, Pastor Nakawatan, sabi ni Vicky Delan. Ayan, salamat po. Okay. Yes, Channel 167, basta you do your thing. Okay, you do your thing para sa bayan. After November 1st daw, Madam, punta si PRD, kaya nga abangan natin. At least, may magandang senyales ito na bakit hindi natuloy, masama pakiramdam, he's not feeling well, I think yun yung dahilan. Baka sinasabing inadya ng Diyos na maghanda kayo. Inadya ng alam mo, lahat naman, naniniwala kayo sa Diyos, di ba? Ako rin naniniwala. Lahat ng pangyayaring ito may dahilan. Baka hindi sila natanggal noong September kasi November pala sila matanggal dahil ang mga tao, pupunuin ang buong Metro Manila dahil sa Speak Up Day. Go! Go na kayo mga palangga. Doon sa mga palangga ko, lalo na sa Amerika, yung messaging natin, ha? So, ano po yun? Message ko na lang kayo ulit. Message kayo ni Rolly. Alright. Hernani Molenio. Mary Jane Pareha. Sabi ni Kenneth, wait na lang natin maging presidente si VP Sara. No, hindi natin pwedeng i-wait yan mga palangga. Kailangan ngayon na. Okay? Okay, sige. Dahil troll ka, I will gurgur you right now, Kenneth. Bye! I gurgur you already. Alright. Short notice, sabi ni Aurora. Oo nga. Kaya nga dapat talagang tayo. Random steal. Martin Romualdez involved in Delaware, USA case heavy luggage full of dollars o kada bribery, Manila. Bakit ayaw imbestigahan ni Remula dahil nabanggit
ang DOJ sa kaso. Ayun na nga. Yun nga, ayaw pag-usapan sa Blue Ribbon Committee, ayaw pag-usapan sa WADCOM ang pagnanakaw at ang pagtanggap ng bribe ni Tambaloslos. Cotton Fin Kenty, I agree, let's act out. Gusto nyo talagang matapos si Bangag? Huwag kayong umasa sa military. Huwag kayong umasa sa mga polis. Get out! Lumabas kayo. Ngayon, kung gusto nyo talaga, di ba, nagsasalta kayo dyan na kailangan may figure, may prominent figure, may maglilid. Ayan o, abangan nyo ang announcement ni Pangulong Duterte. Pag sinabi ni Duterte, November 3, November 4, nandyan ako. Sabayan nyo na. Kalayaan nyo yan. Freedom nyo na mag-speak up. Kung gusto nyo sabayan ang boses niya, sabayan nyo ang boses niya. Punuin nyo ang buong pangkalawakan. Kalawakan eh, no? Nilipad kayo parang agila. Right? Go na kayo, pagkakataon nyo na yan. June Munda Villanueva. Yes, Lori Abidal. Ano pa ba inaantay nyo sa lahat ng expose ko? Ako na inis, gold star na lang talaga ako. Ayaw nyong kumilos eh. Yan na, authenticated na. Ayaw ko naman mag-umu-umu sang Joto, ng may Joto, katulad ni Dilima. Ay, nako, the nerve. Si Inday Sara wala sa tamang katinuan. Tanungin ko nga kayo, nasa katinuan ba? Matino ba ang isang babae, lalo na sekretary ka ng DOJ, na kumain ka ng saba, lumantak ka ng saba ng may saba, tapos may asawa pa? Di ba? May anak pa, tapos okay lang, kinukontrata mo yung asawa para mag-umu-umu ka sang puto. Oh my God, dami namang buto dyan kung gusto mo. Marami naman, pwede kang bumili. Di ba? 3-5 lang yan dyan sa Pilipinas. 3-5 ba? Magkano ba ang buto ngayon, Palangga? Seryoso ako. Oh, pwede lang si Dina bumili, di ba? Magkano ngayon per kilo ng karne? Ay, nako. Kathy, how are you, Palangga? Sis. Pasensya ka na, pinag-usapan namin dito karne. Alam ko, magaling ka magluto. Di ba? 150 daw, sabi ni Ana. Idol si Sabay, yung asawa ni Kilay. One night stand. Ayun pa nga. Diyos ko, oh, ito. Ito ngayon. Oh, ito. Thank you for that comment. Click station. Ano ba? Tama ba yun? Kilay? Imagine mo. Diba? Ang iyong Diyosawa, self-proclaimed na nag-one night stand. Nakakaya yun, ano, di ba? Imagine mo, lalasingin mo lang. Paano ba niya sinabi yun? Lasing siya na, no, di ba? Kaya mahirap talaga pag nalalasing eh. Kaya ako nagpapakalasing eh. Baka ano masabi ko eh. Sinabi ba niya yon nang lasing siya? Ng one night stand? 1,500 daw isang buto, sabi ni ano, mura na yon, Goldie. Nakabili ka ba? Ayan. Puputok na ang mga ugat nila sa galit kay Inday. Binubuli nila ng binubuli ngayon. Binalikan sila nila, nag-iyakan sila lahat. Sabi ni Lori, Vita. Kaya nagsayaw-sayaw na nga lang si Inday eh. Ganon-ganon lang si Inday eh. Nakakatuwa talaga siya. Okay? Sa Dots TV, maayong aga sa imo dira. Pila ka buhok kinahanglan ni Dilima daw na buto. 500 daw yung tatlo. 150. 150. Ay, nako. Buto for sale. Anyway, mga palangga, what else? Inday, okay? Sabi nga ng kausap ko kanina. Sabi ko, uy, palangga, ibigay mo na kasi sa akin yung video na hinihila ni Tambaloslos yung pride money. Ang sagot niya sa akin, naku, Day, sabi niya, baka naka-Inday na. Sabi mo na lang kay-Inday siya na maglabas. Huwag na ako. Kasi total, na-dethrone na naman ako ni Inday eh. Na-dethrone talaga niya ako. Iba yung nakakatuwa siya yung mga dancing niya. Di ba, right after na nag-expose siya, nakakatuwa siya. Straight, kasi matangkad siya eh. Yun talaga na-dethrone, matangkad siya eh. Nakaganon pa talaga siya. Pinagjajampal na ni Inday lahat yung mga yan eh. Okay. 5 piso mani lang okay na. Wala naman yata 5 piso ngayon. Tarujo. Sabi ni CG Works, please interview BP Sara. O, Day, magpa-interview ka na, Day. Pag-usapan natin yung sayaw-sayaw mo. Oh, cheaper than gold. Oh, yung Joto.